Ang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Good morning po. At 76 na taon na ang nakararaan ng maitatagang United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa lumang sanktuaryo ng Elinwood Malati Church sa Manila. Dinaluan ito ng iba't ibang representante, mga laiko at mga manggagawa ng simbahan na mula sa tatlong simbahan. Alam niyo ba yun? Ang United Evangelical Church of the Philippines, ang Evangelical Church in the Philippines, at ang Philippine Methodist Church. Nagmula ito sa 5 traditions na ipinamana ng mga Amerikanong misyonero sa atin. Mula po sa Methodist Episcopal Church, Presbyterian, United Brethren, Disciples Church of Christ, at Congregationalist. At ang pamanangang ito ay patuloy nating pinakamasa at pinapagyaman pa makalipas ng mahigit 7 dekada. Ang UCCP ay patuloy na naglalakbay at isinasabuhay ang tugon sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang panalangin ng ating Panginoong Jesus, that they may be one, na maging isa silang lahat. Sa John 17:27. John 17:21. Ang tanong ko ay, kamusta na ba ang UCCP sa kasalukuyan? At kamusta na ba ang Area 9 Community Church bilang kasapi ng UCCP? Ito yung maganda sigurong pagnilayan natin sa pagdiriwang ng 76th founding anniversary ng ating iglesia. Nang magsimula ang ating iglesia mula sa iba't ibang denominasyon at tradisyon, naging mithiin nila ang mithiin ng kanilang mga magulang sa pananampalataya. Ang nais kasi ng mga Amerikanong misyonero, bago pa man sila dumako dito sa Pilipinas, ay hindi magkaroon ng denominational competition. Hindi magkaroon ng pagtutunggali o hidwaan sa pagitan nila. Kasi magiging reflection din nito ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Paano nila maiikaya ang mga Pilipino na noon ay karamihan ay na-convert na sa Roman Catholicism na sumapi doon sa kanilang pananampalataya sa kanilang iglesia. So naging mithiin nila na bagamat sila ay magkakaiba-iba, sila ay magtutulungan sa gawain ng pagmimisyon sa Pilipinas. At ang mithiin nila sa huli, kapag naka-establish na ng maraming mga iglesia, ang bawat iglesia ay papangalanan ng United Evangelical Church. At magiging daan ito para magkaroon ng isang iglesia na papangalanan ng United Evangelical Church of the Philippines. Nangyari ang bagay na yun kaya lang marami ang hindi na sumali dun sa meeting na yun. Pero makalipas ng ilang taon, sumiklag yung ikalawang digmaang pandaigdig at naging malaking suliranin sa mga mananampalataya na makipag-communicate sa isa't isa. Nawala sila ng pagkakataon para magsama-sama, magkaroon ng assemblea upang magpulong sa mga pangikain at plano ng iglesia sa mga susunod na panahon. Kung kaya, sa panahon ng Hapon, noong ikalawang digmaang pandaigdig, nabuo naman ang Evangelical Church in the Philippines na inorganize ng Japanese government.
Pero pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nabuhay ulit yung pagnanais na magkaroon ng isang iglesia kung saan sa pagkakataong iyon, sumapi sa pag-uusap ang Philippine Methodist Church na nooy humiwalay sa Methodist Episcopal Church. At doon sa Erenwood Malati Church, sila ay nagpulong-pulong at pinag-usapan ng posibilidad na magkaroon ng isang iglesia. Hindi naging madali yung pag-uusap. Hindi siya isang iglap na nangyari bago pa man magkaroon ng pagtitipon sa Erenwood Malati Church. Marami ng mga pagtatangkang ginawa ang mga pinuno ng ating iglesia upang magkaisa. No? At napakahirap, kumbaga, ang kanilang pinagdaanan ng mga pagsubok para makamit yun. Sapagkat, imagine mo, sa 5 faith tradition, magkakaibang panitian o form of government ng simbahan. Ang mga Methodist at United Brethren, Episcopalian yan. Bishop ang namumuno. Ang mga Presbyterian, yan ay Presbyterian, kung saan elders ang namumuno at meron silang pinapahalagaan nila yung assembly bilang policy-making body ng iglesia. At ang mga Congregationalists at Disciples of Christ Church ay mga Congregationalists ang polity form of government, kung saan ang buong kongregasyon ay kasama sa pagplano at pagdidesisyon para sa iglesia. Iba-iba ang mga kinagisnang tradisyon, paniniwala, subalit nagkakaisa sa isang lihinin. At yun ang nagdala sa kanila upang magkaisa at tumugon sa tulong at pagkabay ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga ng pagkakatatag ng ating iglesia, mga kapatid. May 25, 1948. Kung papansinin niyo yung year, that is only 3 years after nang matapos ang World War II. Na kung saan bakas pa rin yung naiwang pinsala sa ating bayan ng nangyaring digmaan. Hindi ito nalalayo sa kalagayan sa kaharian ng Juda. Yung nangyayari iyon sa ating bansa. Patuloy silang humarap sa digmaan ng ang Juda sa kaharian ng Babylonia habang nagbabantay din sa kanilang pananakop ng Assyria sa hilagang kaharian ng Israel. Dahil sa galit ng Diyos sa mga tao, binagsakan niya ng galit ang kanyang bayan sapagkat tumalikod sila sa katwiran ni Yahweh. Naging palalo ang kanilang mga isipan, naging baluktot ang kanilang mga gawin, at naging matigas ang kanilang mga puso at sarado sa pagtutuwid. Naging malaking bagay ito para sila ay makulog sa kanilang mga kasalanan. Dahilan para hindi na nila makita o maunawaan ang nais ng Diyos para sa kanila. At yun ang naging dahilan din ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang pagbagsak ay tinuturing pagdidisiplina ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Upang iligtas sila sa kanilang pagkakasala, naghirang si Yahweh ng kanyang magiging mensahero sa kanyang bayan. Isang propeta. At yun ay si Isaias. Noong mga panahon na iyon,
sa taon ng mamatay si Hari Uzias ng kaharian ng Juda, nakita ni Propeta Isaias ang Panginoong Diyos na nakaupo doon sa isang trono sa templo. Ang kanyang laylayan daw ay nalalakad sa buong templo, yung laylayan ng kanyang kasuotan. Meron din siya nakitang mga serapin doon sa ulunan ng Diyos. Bawat isa daw ay may 6 na pakpak. 2 yung nakatakip sa mata, sa mukha, at 2 sa mga paa. At 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinabi ng mga serapin, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Dahil doon nakita ni Isaias yung kabanalan ng Diyos. Yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang kadakilaan. At nakita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat tumayo sa harapan ng Diyos. At dahil doon sinabi ni Propeta Isaias, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan, at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Haring si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, maraming tao sa panahon natin ngayon, hindi marunong umako ng kasalanan. Kaya siguro yung panalangin ni Jesus nung siya ay namatay, isa sa kanyang mga sinabi, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Marami sa atin hindi marunong umako ng kasalanan. Para bang napakahirap magpakatotoo na sa maraming pagkakataon, nagkakamali din naman tayo. Sabi nga nila, nobody's perfect. Nobody's perfect. Meron nga nagsasabi minsan, sorry na, tao lang. Pero pagalit, parang walang bukal sa loob na pag-amin o pag-ako ng kanyang kasalanan. Kaya marami ang naliligaw ng landasin sa buhay sapagkat nalulubog sila sa kanilang makasariling pag-iisip. Ang akala nila, matuwid sila. Ang akala nila ay wala silang pagkakamali na gagawa. Subalit na hindi nila nalalaman na sa maraming pagkakataon, lumiliko sila ng landas sa nais ng Diyos na nilay sa kanilang tahanan. Kaya pagkatapos sabihin ni Isaias yun, lumapit ang isang serapin, merong dalang baga sa altar. Alam niyo yung altar sa templo ng mga Hudyo. Meron niyang mga baga doon na kung saan doon nilalagay yung mga insenso. Kapag nasunog yung insenso kasi, umuusok yan. At yun yung nagbibigay ng halimuyak sa buong templo. Nagsisignify ng presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Bakit baga? Sapagkat katulad na ng sinasabi natin, ang isa sa mga simbolo ng presensya ng Diyos, ng banal na Espiritu, ay apoy. Dala ng serapin, yung baga na yun, na umuusok pa. At pagkatapos, ay idinampi niya ito sa labi ni Propeta Isaias. Nung dinampi niya sa labi yung baga, sabi ni Isaias, ngayon na idampi na ito sa
Sabi ng anghel pala ay, ngayon na itakpi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nalinis na ang iyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ako ni Isaias ng kanyang pagkakasala, siya ay pinahintulutan ng Diyos na malinis at maging matuwid sa kanyang harapan. Ang banal na presensya ng Diyos, ang Espiritu Santo, ang siyang nagdudulot sa atin upang patuloy tayong linisin sa ating pagkakasala. Madalas kasi nakakalimot tayo. Madalas nakakalimutan natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Nakakalimutan natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus upang gawad sa atin ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagliligtas. Kaya nung nilinis ng Diyos ang kasalanan ni Isaias, nagtanong siya, sino ang magpapahayag para sa atin? Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? At tumugon si Isaias, narito po ako ang inyong isugod. Mga kapatid, hindi hadlang ang ating mga kahinaan at pagkukulang sa Diyos upang Kanya tayong tawagin at maging instrumento niya ng Kanyang pagtulog at pagliligtas sa ating bayan. Katulad ni Isaias, siya ay pinili ng Diyos bagamat siya ay nagkakasala. Siya ay nilinis, ginawang matubig at ginawang handa para sa paglilingkod sa Diyos. Maraming tao ayaw pumunta sa simbahan kasi nahihiya sila dahil sila ay makasalanan. Gusto nila ituwid na lang muna nila yung kanilang mga sarili. Pero hindi yun mangyayari kapag malayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung hindi tayo magtatapat sa Kanya at aabuin ang mga pagkakasala ito. Alam niyo, ang madalas na sakit ng mga tao, lalo na ng mga tao nasa posisyon, nasa kapangyarihan, hindi sila marunong umako ng kasalanan. At kapag gano'n ang nangyari, mga kapatid, lalamunin ka ng ego mo. Hindi mo makikita ngayon yung mga bagay na hindi mo nakikita pero nakikita ng iba sa iyo. Lalo na yung mga pagkakamali ng kanila. Pero kung bukas ka at marunong kang tumanggap sa iyong pagkakamali, marunong kang tumanggap ng pagtuloy. Tulad ni Isaias, ikaw ay magiging karapat-dapat sa Diyos at Kanyang gagamitin para sa Kanyang misyon. Mga kapatid, tandaan natin na tayo mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos para makibahagi sa Kanyang misyon. Hindi tayo perfecto. Wala sa ating mga perfectong tao. Maging yung ating mga magulang sa pananampalataya ay hindi rin perfecto. Maraming pagkakataon na nagkaroon sila ng maling desisyon o gawin. Subalit, ang biyaya ng Diyos ang siyang laging nagliligtas sa kanila, laging naggagabay sa kanila, laging nagpapalakas sa kanila, upang kahit na sa mga ganong pagkakataon, sila ay manatili sa kanilang tungkulin na maging instrumento ng Diyos ng pagliligtas. Yan ang layunin ng ating iglesia. Yan ang hangarin ng ating mga
magulang sa pananampalataya. Ang dahilan kung bakit naitatag ang ating iglesia upang tayo ay maglingkod sa ating bayan. Ipabalita sa lahat ng dako ang pagliligtas ng Diyos. Ipahayag ang kanyang pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa at palayain ang sinuman mula sa kapitan-nikala ng kasalanan. Mga kapatid, kamusta na ulit ang ating iglesia? Patuloy ba tayong lumalakad sa Diyos sa kanyang nais sa atin? Ito siguro ang magandang pagkakataon na pagnilayan, pag-usapan, at nawa magbigay sa atin ng ibayong kalakasan at lakas ng loob na humayo at maglingkod para sa Diyos at para sa bayan. Mabuhay ang UCCP, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang dakilang Diyos na nagbubuklod sa atin magpakailanman. Amen.